GMRC 5, Quarter 1, Week 2, mga pagbabagong nagaganap sa sarili. Mga layunin, natutukoy ang mga pagbabagong nararanasan sa sarili. Nasusuri na ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili ay bahagi ng kanilang pag-unlad bilang tao at paghahanda para sa susunod na yugto ng buhay. Nailalapat ang mga paraan ng pangangalaga sa sarili habang nararanasan ang mga pagbabago sa tulong ng pamilya. Unang araw. Bago tayo magpatuloy, sagutin muna natin ang balik-aral. Oo o hindi. Isulat ang oo sapat lang kung ang sagot sa tanong ay oo. Isulat ang hindi sapat lang kung ang sagot sa tanong ay hindi. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto. Panuto, suriin ang larawan ni Pilar at Pedro. Sagutin ang napakaloob na mga tanong. Mga gabay na tanong. Ano ang ipinapakita sa larawan tungkol kay Pilar at Pedro? Sagot, pinapakita ang iba't ibang edad at yugto ng buhay ng isang tao. Habang lumalaki sina Pilar at Pedro, malamang na mas mabilis nilang kalalakihan ang kanilang blank kaysa kanilang blank. A. Mga sombrero, sapatos. B. Maong kamiseta. C. Mga kamiseta, maong. Or D. Mga kamiseta, sapatos. Kung ang iyong sagot ay letter B, maong kamiseta, ang iyong sagot ay tama. Simula sa edad ni 10, ang mga individual ay nakakaranas ng mabilis na paglago. Karaniwan na mabilis na lumaki ang kanilang mga damit, lalo na ang kanilang pantalon o maong, dahil ang kanilang mga binti ay mas humahaba. Sa kabilang banda, ang mga kamiseta ay karaniwang idinisenyo na may kaunting espasyo upang mapaunlakan para sa paglaki. Kaya, maaaring hindi sila kailangang palitan ng kasing dalas ng maong. Naintindihan mga bata? Sa makatuwid, malamang na mas mabilis na lumaki sina Pilar at Pedro sa kanilang maong kaysa sa kanilang kamiseta. Habang tayo ay lumalaki, may pagbabagong nagaganap sa sarili sa iba't ibang edad at yugto ng buhay. Ang bawat pagbabago sa sarili ay dapat pahalagahan. Paghawa ng bokabularyo, isang tanong pinakamagandang sagot. Magbigay ng isang halimbawa ng kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili. Pakisulat ng iyong sagot sa espasyo. Ikalawang araw. Mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Proseso ng pag-unawa. Pagtutugma. Habang ang katawan ng tao ay lumalaki at nagbabago, pagtugmain ang mga mabisang kasanayan angkop sa anumang edad sa ikalawang hanay sa tama nitong halimbawa sa unang hanay. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Mayroon ako. Kaugnay sa katatapos na pagtutugma, balikan ang sarili mula ngayon, grade 5 hanggang grade 1, at sabihin kung ikaw ay mayroon itong sumusunod na mga batayan. Sundin ang mga panuto sa chart at isulat ang iyong realisasyon sa iyong mga sagot. Panutbayang pagsasanay. Pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi higit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Paglalapat at pag-uugnay. Maalaala mo kaya? May magandang alaala ka ba o may maalala ka na mahalagang pangyayari sa mga pagbabagong nagaganap sa iyong sarili sa buhay? Magbahagi ng isang alaala mula sa alinmang 3 tuntunin ukol sa sarili na natalakay. Isulat ito sapat lang. Ikatlong araw. Mga pagbabagong nagaganap sa sarili sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata.
proseso ng pag-unawa, paglalarawan, gumuhit ng larawan ng tao ayon sa nakasaad na taon. May itinuturo si Erik Erikson, 1902 to 1994, na 8 antas o yugto ng psikososyal na pag-unlad or psychosocial development. Ayon sa kanyang psychosocial theory, nakakaranas ang tao ng 8 antas ng pag-unlad sa kanyang buong buhay, mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda. 8 antas o yugto ng psikososyal na pag-unlad or psychosocial development. Number 1, infancy, trust versus mistrust. Mula kapanganakan hanggang 18 buwan, ang sanggol ay nagtitiwala sa kanyang mga tagapag-alaga. Kaya naman, ang mga tagapag-alaga na tumutugon at sensitibo sa mga pangangailangan ng bata ay nakatutulong sa sanggol na magkaroon ng tiwala. Subalit, ang mga tagapag-alaga na hindi nakakatugon sa mga pangangailangan ng kanilang sanggol ay maaaring makapagdulot sa bata ng pagkabalisa, takot, at kawalan ng tiwala. Lalo pa nga kung ang mga tagapag-alaga ay may kalupitan. Malamang na lumaki ang bata na hindi nagtitiwala sa mga tao sa mundo. Number 2, early childhood, autonomy versus shame or doubt. Ang toddler, edad 1 hanggang 3 taon. Edad kung saan nagsisimulang galugarin ang kanyang mundo. Nagpapasimula ang bata na matutunan na maaari niyang kontrolin ang ilan sa kanyang mga pagkilos sa kanyang kapaligiran at makakamit niya ang ilan sa kanyang mga nais. Nagsisimula siyang magpakita ng interes sa ilang mga elemento ng kapaligiran tulad ng pagkain, mga laruan at damit. Upang magtaglay ng otonomiya sa halip na hiya at pagdududa, dapat siyang makapagtatag ng pakiramdam ng kalayaan or sense of independence. Ito ang yugto na tila ba sinasabi niyang, ako ang gagawa nito. Halimbawa, maaari nating maobserbahan ang isang 2 taong gulang na bata na gustong siya ang pumili ng kanyang damit at siya mismo magsusuot nito sa kanyang sarili. Kahit nang isinuot niya ay maaring hindi angkop para sa sitwasyon. Ang kanyang naging pagdidesisyon ay may epekto sa kanyang pakiramdam ng kalayaan. Number 3, late childhood, initiative versus guilt. Yugto ng preschool, edad 3 hanggang 6 na taon, nagkakaroon ng kakayahang magpasimula ng mga aktibidad at kumontrol sa kanyang mundo. Ito ay sa pamamagitan ng mga sosyal na pakikipag-ugnayan at paglalaro. Nagkakaroon ng bata ng inisyatibo kung matutuhan niyang magplano at makamit ang kanyang mga layunin habang nakikisalamuha sa iba. Sa kabilang banda, ang mga hindi nagtagumpay sa antas ng pag-unlad na ito dahil na rin sa sobrang pagkontrol ng magulang ay maaaring magkaroon ng guilt feeling. Number 4, school age, industry versus inferiority, panahon ng elementarya, edad 6 hanggang 12 taong gulang. Nagsisimulang ihambing ang kanyang sarili sa kanyang mga kasamahan o kamag-aral. Ito ay upang makita niya kung nakasasabay siya sa kanila sa pag-unlad. Nagkakaroon siya ng sense of pride at accomplishment sa kanyang mga gawain sa paaralan, palakasan, mga gawaing panlipunan, at buhay sa pamilya. Subalit maaari naman niyang madama na siya ay mas mababa o mahina at may kakulangan kapag nakikita niya na parang hindi siya nakakasabay sa pag-unlad ng kanyang mga kaedad. Kapag hindi natutuhan ng bata na makisalamuha sa iba o kung magkakaroon siya ng mga negatibong karanasan sa bahay o sa paaralan, posibleng magkaroon siya ng inferiority complex sa kanyang pagtanda. Number 5, adolescence, identity versus role confusion. Pagbibinata o pagdadalaga, edad 12 hanggang 18. Pangunahing gawaing pampaunlad ng isang kabataan ay ang pagbuo ng isang sense of self. Sa yugto o antas na ito, ang isang kabataan ay nakikipagpunyagi sa mga tanong tulad ng sino ako at ano ang gusto kong gawin sa aking buhay. Ang mga kabataan na matagumpay sa antas ng pag-unlad o yugtong ito
ay may matibay na pakiramdam ng pagkakakilanlan or sense of identity. Sila ay makapananatiling tapat sa kanilang mga paniniwala at pagpapahalaga or values sa harap ng mga problema at mga ibang pananaw ng mga tao. Iba naman ang mga kabataan na walang pakialam, hindi sadyang tumutuklas o lumilikha ng kanyang pagkakakilanlan or identity, o sunod-sunuran lang sa lahat ng mga ideya ng kanilang mga magulang ukol sa kanilang hinaharap. Sila ay maaaring magkakaroon ng mahinang sense of self o di kaya makaranas ng role confusion. Kapag ito ay nangyari, hindi sila sigurado sa kanilang sariling pagkakakilanlan at nalilito tungkol sa kanilang hinaharap. Number 6, Young Adulthood, Intimacy versus Isolation. Edad 20 hanggang 40. Handa nang ibahagi ang kanyang buhay sa ibang tao at nagaganap ito matapos na siya ay magkaroon ng sense of self sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga. Subalit kung ang mga salungatan or conflicts sa ibang mga naunang antas ay hindi pa matagumpay na nalutas, ang isang young adult ay maaaring magkaroon ng problema sa pagbuo at pagpapanatili ng matagumpay na relasyon sa iba. Ang mga matatanda na hindi nagkaroon ng positibong konsepto sa sarili sa pagbibinata at pagdadalaga ay maaaring makaranas ng kalungkutan at emosyonal na pag-iisa or emotional isolation. Number 7, Adulthood, Generativity versus Stagnation, edad 40 hanggang 65. Naghahanap ng nais na trabaho, gampanin o gawain, pagbibigay ng kontribusyon sa kapakanan ng iba sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng pagkukusang loob or volunteering, pagtuturo, mentoring, at pagpapalaki ng mga bata ang yugtong ito. Kapag hindi pa rin nakabisado ng tao ang mga nakatakdang gawaing pampaunlad sa adulthood, maaaring makaranas siya ng istagnasyon o pagwawalang kilos. Maaari rin siyang magkaroon ng pakiramdam na parang hindi siya nag-iiwan ng isang makabuluhang marka o legacy sa mundo. Siya ay maaaring magkaroon ng kaunti lamang na koneksyon sa iba at ng maliit na interes sa pagiging produktibo at pagpapabuti sa kanyang sarili. Number 8, Late Adulthood, Integrity versus Despair. Panahon ng maturity mula edad 65 hanggang sa katapusan ng buhay. Ang pangunahing gawaing pampagunlad ay ang pagkakaroon ng tinatawag na integridad. Upang maiwasan ang kawalan ng pag-asa, sinasalamin ng tao na nasa late adulthood ang kanyang buhay at nakadarama ng alinman sa dalawa. Ang isang pakiramdam ay kasiyahan o isang pakiramdam ng kabiguan. Ang taong nasiyahan at naging proud sa kanyang mga nagawa ay nakadama ng integridad at maaaring mayroon lamang kaunting mga pagsisisi. Gayunpaman, ang taong hindi matagumpay sa antas na ito ay maaaring makadama ng kanyang buhay ay nasayang lamang. Dahil sa mga panghihinayang, haharap siya sa pagtatapos ng kanyang buhay na may damdamin ng kapaitan, depresyon at kawalan ng pag-asa. Pinatnubayang pagsasanay, pagtatapat-tapatin, itapat ang salungat na pag-unlad sa ikalawang hanay sa tamang pag-unlad sa unang hanay. Ilagay ang tamang sagot na titik sapat lang. Paglalapat at pag-uugnay, payo ko, kaibigan ko. Anong magandang payo ang iyong sasabihin sa matalik na kaibigan mo kapag nakikita mong ganito ang ugali niya? Kaapat na araw. Katatagan ng loob upang matanggap ang mga pagbabago ayon sa nararapat na resulta. Proseso ng pag-unawa. Panuto. Lagyan ng check ang oo kung ito ay nararanasan mo na. Lagyan ng check ang hindi kung hindi pa. Nasa edad o gulang na kayo kaya nag-uumpisa ng makaranas ng mga pisikal na pagbabago sa sarili. Hindi pare-pareho at hindi rin sabay-sabay na tumutuntong sa stage 4 at stage 5 ang batang lalaki at batang babae. Ang karanasan ng bawat isa ay magkakaiba. Habang ikaw ay lumalaki, marami kang haharapin na pagbabagong pisikal, emosyonal at sosyal. Huwag kang matakot dahil ito ay normal. Maluwag
sa loob mong tanggapin ang mga pagbabagong nagaganap sa iyong katawan, ganoon rin ang mga pagkakaiba-iba ng bawat isa. Pinatnubayang pagsasanay, panuto, piliin at isulat ang tamang sagot na sinasaad ng bawat patlang. Paglalapat at pag-uugnay. Pagtatapat-tapatin, itapat ang iba't ibang uri ng pagbabago sa ikalawang hanay. Sa halimbawa ng mga ito sa unang hanay, isulat ang tamang titik sa patlang. Babaong pagkatuto. Tama, mali, dahilan or TMD. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon, kung sumusunod ay mga kilos na tumutulong sa pagbabagong nagaganap sa sarili at pagpapahalaga sa sarili. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Pagninilay sa pagkatuto. Balik tanaw sa kabutihang asal at wastong pag-uugali. Magnilay at sagutin ang sumusunod. Bilang mag-aaral na may kabutihang asal, ikaw yun. Ano pang kabutihang asal ang iyong natutuhan sa araling ito? Anong pag-uugali ang ginagawa mo ngayon na dapat mong iwasto kaugnay sa iyong natutuhan sa kabutihang asal sa aralin? Pagsusulit, payo ko, kaibigan ko. Kung ikaw ang guidance counselor ng paaralan, anong payo ang sasabihin mo kapag nagbahagi ang mag-aaral ng sumusunod na mga ugali? Thank you for watching. I hope you learned something in this video. Don't forget to subscribe.